Mga ka-Walk with Lan, kamusta kayo? Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at welcome back sa isa pang explosive episode dito sa hashtag Walk with Lan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na talagang nagpapainit ng dugo ng maraming Pilipino. Alam ng Duterte camp, hirap sila kay Sara sa 2028, kaya atat paalisin si PBBM. Oo mga kababayan, hindi ito chismis lang. Ito'y fact-based intellectual deep dive sa Philippine politics na siguradong magpapaisip sa inyo para sa mga kabataan na naghahanap ng real talk at sa mga OFW na gustong updated sa bayan. Ito'y para sa inyo. Imagine niyo ang dating unity team na Marcos Duterte ngayon ay full-blown war. Bakit? Dahil alam ng Dutertes na si Vice President Sara ang frontrunner para sa 2028 at ang tanging hadlang ay si PBBM mismo. Sa susunod na ilang mga minuto, tuklasin natin ang background, ang criticisms at ang future. May witty jokes, critical analysis at engaging questions para hindi kayo magsawa. Stay tuned, wag umalis. Hit that like button if you're Team Truth. Alright, let's start with the basics, pero with a twist. Mga kaibigan, remember 2022, si Bongbong Marcos at Sara Duterte magkaalyado sa Unity Team. Si Sara, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging VP para sa isang landslide victory. Pero fast forward to 2024, cracks started showing. Bakit? Dahil sa drug allegations. Si ex-President Duterte accused PBBM of drug use. At si PBBM naman, sinabi na fentanyl daw ang iniinom ni Duterte. Parang telenovela, di ba? Pero totoo ito based on Reuters reports from January 2024. By June 2024, si VP Sara resigned from cabinet as Education Secretary. Bakit? Dahil sa policy differences, lalo na sa South China Sea tensions. Si PBBM, pro-US alliance. Si Sara, more like her dad's pro-Chinese stance. At ang climax, noong November 2024, si Sara openly talk about assassins targeting PBBM if something happens to her. Shocking, right? Ito'y documented sa BBC at Guardian articles. Parang Game of Thrones sa Malacanang. Everyone's plotting for the Iron Throne, este presidency sa 2028. Okay sino sa tingin ninyo ang mas matalino sa political chess? Comment down below, pero maging interactive tayo. At sa 2025 midterms, swung heavily in favor of Duterte allies. Ayon sa Asia Society reports, si Rodrigo Duterte arrested by ICC in 2025. March yan pero it boosted pro-Duterte sentiment. Result, Sara's impeachment dismissed by August 2025. Ngayon, sa 2026, both sides facing impeachment and plunder raps per the diplomat. Pero si Sara is still leading in 2028 surveys. Ito ang hirap na alam ng Duterte camp. Si Sara is strong contender, pero si PBBM ay gumagawa ng paraan para ma-block siya. Ngayon, let's get critical. Bakit ba atat na atat ang Duterte camp na paalisin si PBBM? Simple, dahil sa incompetence at corruption allegations na nagpapahina sa kanya at nagpapalakas sa oposisyon. Ayon sa Reuters, October 2024, si Sara accused PBBM of incompetence and lack of leadership. At bakit hindi? Tignan ang ekonomiya, lackluster performance, high inflation, at walang real growth for the masses. Para sa mga OFW, alam niyo yan, remittances ang bumubuhay sa Pilipinas, hindi ang Marcos policies. Oh boy, corruption Sa 2026, major scandals of flood control projects, billions wasted on incomplete infrastructure, leading to protests and plunging approval ratings as per Instagram Reels and Al Jazeera. Si PBBM's camp accused of using impeachment against Sara as a tool to undermine her for 2028. Parang si PBBM ay trying to flood the issues with distractions, pero ang tubig ay lumalabas pa rin sa corruption leaks. At sa foreign policy, si PBBM's aggression stance sa South China Sea ay making it harder, ayon sa
Chatham House 2025 report, habang si Sarah's approach ay more pragmatic like her dad's. Ito ba ay leadership o desperation? Para sa mga kabataan, ito'y wake-up call. Huwag maging blind sa dynasties. Pero tignan ang track record. Si PBBM, from a family with martial law baggage, ay failing to deliver. Ang tanong nga natin, ano ang biggest failure ni PBBM sa tingin ninyo? Share sa comment section para mag-stay engaged. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O balik tayo sa positive side. O bakit ba hirap sila kay Sara sa 2028? Dahil siya ang real deal. Si VP Sara, despite the attacks, remained the front runner. Ayon sa surveys from The Diplomat at Philstar. Bakit? Dahil sa Duterte legacy. Tough on crime, pro-people policies. Si ex-President Duterte's war on drugs, bagamat controversial, ay nagbigay ng sense of security sa marami. At si Sara, as mayor of Davao, she proved her leadership efficient, no nonsense. Imagine niyo isang OFW sa Dubai, nagpapadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Sino ang mas makaka-relate? Si Sara na from grassroots o si PBM from the elite dynasty? Post-ICC arrest ni Rodrigo, wave of sympathy boosted Sara's allies in midterms. Per BBC, ito ang hirap alam ng camp nila na si Sara ay unbeatable kung wala ang Marcos interference. Parang si Sara ay ang Inday na hindi matitinag, habang si PBBM ay struggling na political quicksand. At para sa mga kabataan, si Sara represents change, pragmatic, foreign policy, focus on education. Kahit resigned, her vision was there. Ito'y informative. Sa 2028, siya ang key to continuity ng Duterte reforms. Ready ka na ba for Sara 2028? Poll in comment section, mga kaibigan. Ngayon, the big question, bakit atat paalisin si PBBM? Dahil alam ng Duterte camp na ang 2028 ay Sara's to lose. Pero si PBBM ay using power to block her. Impeachment threats, proxy wars, per Facebook Tribune post. Sa 2026, both facing raps, pero si Sara's lead is intact. Ayon sa Conversation article, the feud is dominating politics, making PBBM a lame duck. It's not just personal, it's about legacy. Si PBBM wants to groom a successor, maybe his cousin Romualdez, pero si Sara ay threat. The fight was always about 2028 succession. Parang chess, si Duterte camp ay several moves ahead, kaya push for ouster via protest. Legal battles. Para sa mga OFWs, ito'y reminder, politics affects remittances, economy. Si PBBM trying to Marcos his territory, pero ang Duterte ay Duterte mind to win. To sum it up, mga ka-walk with land, ang Duterte camp knows this struggle for Sara in 2028, kaya atat silang paalisin si PBBM para sa fair fight. Fact-based walang bias, pure analysis. Salamat sa pag-stay ng ilang mga minuto. Anong thoughts nyo? Comment, like, share. At huwag kalimutan ang membership plug earlier. Kita-kits next episode. Stay woke, stay informed. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.